guys! Welcome back sa aming channel, Mers and Family. So, this is the continuation of our short summer staycation in Busan. So, nandito pa rin kami sa loob ng Baemon Hotel. So, in-explore muna namin ang Baemon Hotel at saka inalam ang aming mga free ang pwede naming ma-avail. So, nandito pala ako ngayon sa Baemon Infinite Swimming Pool. So, saglit lang kami ni MJ dito. Ang lamig-lamig ng tubig dito. Pero doon sa may circle, ano yan, mainit na tubig. Hindi naman na mainit. Yung talagang warm. Parang lukewarm water lang. So, ito lang muna ang kuha ko kasi ang kasama ko ay si MJ. Ayaw magpa-video. Saka, pagkatapos namin nag-swimming, so, namasyal-masyal kami dito sa may, dito sa may Hyundai Beach. So, lakad-lakad lang kami dito. So, hindi naman siya crowded. Kunti lang yung mga tao. Kasi, hindi pa siguro nag-summer vacation yung iba. So, ang sarap ng mga views. At saka napansin yung ano yan. Parang nag-fog. Cloudy. Fog yung nakikita. Ayan. Fog. Ano na to, mga late. Ano na ito eh. Nasa mga 11 o'clock. So, lakad-lakad lang kami dito. Kaming tatlo kasi sa Indy. Nasa hotel na iwan. Si Daddy Abdullah naman nakipag-meet up sa mga friends na at saka kasama ko ang aking mga oni, mga ate. So, ayan, pasyal-pasyal kami dito sa Hyundai Beach. Ayan. So, pinost ko na lang ito. Ito yung mga kuha namin, mga picture. Kasi, naku, napakahirap talagang mag-video, mag-vlog-vlog ka. Tapos, walang taga-camera, no? Na nadidistract talaga. So, ayan, picture-picture kami. Ano na din, remembrance. Ayan. So, ito yung view ng paggabi. Ito yung view ng Hyundai Beach pag during night time. So, ganyan lang. Picture-picture lang ang mga peg. Yung isa naman nauna dyan. Sige, panoorin nyo lang yan, guys. Naubusan na ako ng voice over. Pero tuwang-tuwa kami dito kasi ito yung for the whole day ng first day namin. So, marami kaming activities sa first day namin. Second day na namin ito, guys. July 21st. So, naghihintay na lang kami kay Uni kasi pupunta kami sa beach umagang-umaga. So, habang naghihintay kami, ayan, picture-picture muna kami ni MJ. Actually, saglit lang talaga kami doon sa beach. So, early in the morning ito. Siguro mga 8 o'clock in the morning. So, saglit lang kami dito. Parang 40 minutes lang kami dito ni MJ. Si Daddy Abdullah ko lang sa tulog. Kaya, nakaupo doon sa gilid na lang siya. Ayan. So, ang kumuha ng video na ito kasi at least nakatikim din ng dagat. So, once a year lang talaga makakaapak sa dagat pag dito sa Korea. Actually, malakas ang nito, malakas yung yung wave ba. So, nakakatakot kung talagang maliligo kasi wala ng life jacket din. So, at least experience lang din. So, talagang saglit lang ito. Pagkatapos namin dito, umuwi kami sa hotel at natulog kami ng mga 2 hours ulit. Then, pagkatapos nag-prepare naman para aalis. So, pupunta kami ng Pigeon din. So, mamaya, panoorin niyo yung mga short video ko din sa nasa Pigeon din kami. At saka yung Pigeon din na travel namin, imbis na masaya, parang naging tragedy. Tawag dito na nire-reviews ako nang wala sa oras.
Dahil sumakay kami ng barko. So mamaya sasabihin ko kung ano nangyayari. So nasa lobby kami ng Baymont Hotel. So hinihintay namin sila uni kasi mag lunch muna kami bago kami aalis. So hindi ko na videohan yung aming lunch time kasi Jungshin Upso. Parang ang gulo-gulo. Kaya hindi ko na videohan. So si MJ tumawag sila sa sa lolo ni MJ. Ayan. Nag-hi-hi sila diyan. So ayan. So pagkatapos nito, umalis kami, nag-lunch. Yan, pagkatapos ng aming lunch, nag-lunch pala kami sa Halal Resto. At saka pagkatapos ng aming lunch, ayan, nagta-travel na kami papuntang Tejonde. So yung Tejonde, maganda doon. Kaya lang hindi namin naikot kasi nga sumakay kami ng barko. So nung sumakay kami ng parang siya, tour ship, sobrang ng wave doon, yung alon, ang lakas ng alon. Nung sumakay kami, ang nangyari, pag-start ng hindi pa malayo ang natakbo ng ng barko. Ayan, si Daddy Abdullah nagkaroon ng tawag yung may kasi yan siya, may motion sickness si Daddy Abdullah. Yung mga cable, mga barko, basta something na nasa sa taas. Siya, nag-motion sickness siya, yung dagat. Kanang imulmi, nahihilo. So ngayon, sa sobrang grabe ang pagkahilo niya, pag-start pa lang, nag-umpisa din siyang nahihilo. So, nung nakita ko yung mukha niya, sabi niya sa akin, sabi niya, hindi maganda yung sabi ko, patay. Kaya, so hindi ko na-enjoy yung aming tawag nito, yung tour ship namin kasi, 25 minutes yun na iikot-ikot kami. Nanonood sana kami ng mga mga historical doon sa Tejonde, mga gagandang mga views doon. Hindi ko na kasi buong sakay namin ng siguro mga almost 25 minutes. Wala akong ibang inasikaso ko siya kapag basta in short, tabang ako si Daddy Abdullah. Ngerti na kung kuba, ipaningod ko pati si MJ na stress na yung tanan. So, imbis na pagkatapos namin dito sa Tejonde, meron pa kaming ibang pupuntahan. Hindi na kami nakapunta kasi nga wala na. Hinimatay si Daddy Abdullah, tapos pagbaba namin sa barko, ayan, namin siya doon sa naghingi kami ng yung first aid. Grabe ang pawis niya. Talagang kinabahan ako. Pero meron talaga siyang mga ganyan na mga motion sickness. Pero pagka nagkaganyan siya, nahihilo siya. Grabe naman yung effect niya. Talagang to the max, himatayin talaga siya. Kaya pag kami, yung mga vacation, staycation, yung mga rides, bawal talaga yan. At saka, ayaw din niya yung tour bus. Hindi rin siya pwede kasi lalo na may second floor yung tour bus. Sasakay sana kami sa tour bus. Hindi rin nangyari kasi nahihilo nga talaga siya. Pero pag siya ang nagdadrive sa car, okay lang. Pag nagbabas, nahihilo. Ay, naku. Kaya nga, sabi ko nga sa susunod ba na wag na lang tayong vacation or staycation. Imbis na mag-enjoy. Ang nangyari doon sa barko, parang hindi na nga ako nahiya doon sa mga tao kasi ang dami namang sumakay doon sa barko, siya lang ang nahihilo doon. Tapos wala talaga siyang lakas kahit pinahiga ko siya doon sa upuan. Buti na lang yung upuan, may dalawang upuan, walang nakaupo doon. So, siya yung pinahiga ko doon. Tapos binuhusan siya ng binuhusan namin ni MJ ng binuhusan namin ng malamig na tubig. Tapos pati yung Koreana kaibigan namin, ayan, tumutulong na sa akin sa kakapisil ng mga niya, yung mga nerves, yung sa saan. Wala pa din hanggat so ang tagal talaga niyang tawag ito, ang tagal niya maka-overcome pagka mga ganyan. So
So hanggat umuwi na lang kami, so ang nag-drive, na si Uni yung nag-drive na lang pag-uwi namin sa hotel. Tsaka natulog siya doon ng mga siguro 2 to 3 hours, natulog siya. So doon ay mas na siya, medyo na okay na siya doon. So ito hindi mo makakalimutan itong ano, imbes na mag-enjoy kami, dapat nag-enjoy si MJ. 뜨거. Naging tragedy yung ano namin na pagsakay-sakay ng barko na ito. Kaya sabi ko next time, hindi rin naman niya sinabi na ayaw niyang sumama. Sabi naman niya, sumama siya dahil sa amin. Sabi ko, hindi naman dapat ganun. Dapat, sabi ka na wag ka nang sumama. Doon ka na lang maghintay sa ano. Eh, hindi siya nagsabi. Kaya, yun na yun. Yun ang nangyari talaga. Lesson learned din sa susunod. Wag ko pag ano, hindi ko na siya pasasamahin. Ayan. Ito yung pag-start kaya hindi ko siya nakuha. Hindi na ako nakapag-video ng matagal dahil yun na nga yung nangyari. So yun ang story ng aming staycation sa Busan. 미국의 그 긴 다리가 뭐지? 거기는 그거를 무서워가지고 그 운전을 해주는 사람이 따로 있더라고. 거기서 기다렸다가 못 가는 사람들은 운전을 해주더라고 다리를.